Isang kababayan nating OFW question ang bagong patakaran sa OFW Lounge na 6 hours policy. Meaning nito guys, hanggat hindi pa 6 hours bago ang flight mo pabalik o papunta sa ibang bansa, ay hindi ka pwede makapasok sa OFW Lounge sa NAIA. Ayon pa kay kabayan na kadarating lang galing sa international flight na may domestic flight na kinumagahan, kaya kailangan niya mag-overnight sa airport na dati daw or nung dating uwi niya ay nakapag-stay pa siya sa OFW Lounge dahil merong kwarto sa OFW Lounge kapag overnight ka sa airport. Pero ngayon, hindi na makapasok ang mga incoming OFWs dahil nga din para maiwasan ang crowded at limited lang ang mga space. At ito daw ang bagong instructions sa kanila. Frontliner. Yes po. Eh, yun nga, Ay, hindi sir. nakakapag-jump. Dapat mag-fit pa nga po. Ayun po, meron naman po kami Sino yung nag-change ng rules? Nakaupo sila? Kami po, sumusunod lang po kami, sir. Correct. Pero dapat may pabot mo yung... Walang silbi yung OFW loans dito. Hindi pwedeng pagtambayan na ng OFW. Yung sa bang blanket, hindi na. Wag mo naman ako yung sama dyan po. Lalo yung mga minsano mo. Send nyo sa OWA. Pwede naman yan, karapatan nyo naman yan. Kasi nagbabayad naman kami ng OWA namin eh. $198 Mali po yung point. Kasi dati, ako taga Davao ako eh. Overnight, nag-overnight ako dito. Oh, last time nangyari yan, dito rin ako nagtambay. Habang kasi taga-probinsya rin Para kami. masulit naman namin yung Kasi ma'am, binabayad ganito namin. yun. Yung nag-i-stay kasi dyan, nag-overstay. Ngayon yung mga incoming, hindi na makapasok. Kasi nga, puno na. Kaya ginawang gano'n. Ma'am, mali. Ang solusyon ay mali. Palakihin natin. Di ba? Pwede nyo po i-suggest Kasi yan. nakuha mo, Suggest nyo po, sir. Para. $196 ang binayaran ng amo. Tapos hindi mo magamit. Kasi mo na kuha ko na 3 hours lalabas ko na. 3 hours lang. Alam mo, isa pang highlight nitong OFW lounge is yung ating rest area. Okay. Where we have a capacity of like, I think 12 for the female, 14 for the male, na bunk beds, and I'm sure you saw the 4 massage chairs that are there. So, syempre, we have guidelines there, first come, first serve, kasi nga, 12 lang at 14. But ang importante, may ganong serbisyo para sa mga OFWs. And there's shower area. Okay. Pagka medyo naaliw-aliw sila dito sa Talibang hindi naman siguro sila maiiwan ng flight nila. Delikadong maiwan. Hindi sila maiwan ng flights nila dahil napakadaming monitor na in-install at real-time yan, showing you the updates and status of the flight. And also, somewhere there is our OWA e-card station. So it's a government ID. But ang maganda po mga kababayan para sa mga active members ng OWA, kung alam niyo po yung Pag-ibig Loyalty Plus cards, meron po yung diskwento or discounts sa mga partners here in the Philippines. Pero ang OWA e-card, hindi lamang sa Pilipinas ang diskwento, but all over the world sa iba't iba nating mga posts, no? Actually, sa personal kong opinion, para sa akin lang, ay okay lang din naman na mayroong 6 hours policy para hindi talaga maging crowded. At kahit masakit ito sa maraming OFW, ay limited lang naman talaga ang space sa OFW Lounge. Pero ang kinakasama lang ng loob nila na kahit wala namang daw tao or kokonti ang tao ay hindi sila pinapapasok. At yung mga incoming OFWs nga daw ay hindi na pinapayagan dahil hinahanapan sila ng boarding pass at ng UEC. May pahayag naman dyan ang ating OAdmin PY Kaunan kaya sila nagpatupad ng 6 hours policy dahil nga daw araw-araw ay libo-libo ang mga dumarating at umaalis ng mga OFW at gumagamit sa OFW Lounge. Bayani raw ang